Sa pagdating ko sa isla, agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Ang hangin ay tila may dalang lihim na bumabalot sa bawat sulok ng isla. Ako si Aris, isang lalaking palaging nag-aalinlangan sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, ako'y napilitang tanggapin ang hamon na bumisita sa isla ng Hiwaga. Ang bangka ko ay dahan-dahang lumapag sa dalampasigan. Habang bumababa, narinig ko ang pag-awit ng mga ibon sa malayo na tila may sinasabi. Ang buhangin ay malamig sa ilalim ng aking mga paa at ang dagat ay kumikislap sa sikat ng araw. Ako'y naglakad patungo sa gubat na puno ng mga punong kahoy na nagsasayaw sa hangin. Sa gitna ng aking paglalakad, naramdaman kong may kung anong kakaibang presensya sa likuran ko. Nang lingunin ko, nakita ko ang isang babae. Siya ay nakapula na damit na tila nag-aapoy sa liwanag ng araw. Siya si Lara, isang babaeng estranghero sa lugar na ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan sa tono ng aking boses. Ngumiti siya, ngunit ang mga mata niya ay puno ng misteryo. Pareho tayong estranghero dito, sagot niya na sa isang iglap ay parang nag-alis ng bigat sa aking dibdib. Ngunit ang isla na ito ay tila may nais iparating sa atin. Nagsimula kaming maglakad ng magkasama, pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga tunog ng kalikasan ay parang musika na umaaliw sa aming mga tainga. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin ni Lara. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may parte sa akin na gustong malaman ang kanyang kwento. Habang nag-uusap kami, nalaman kong si Lara ay may dinadalang lihim. Isang lihim na tila humuhugot sa kanya papunta sa isla. May hinahanap ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Ano ang hinahanap mo? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aming pansin. Ang mga ibon ay biglang lumipad mula sa kanilang mga pugad. Narinig namin ang mga yabag na papalapit sa amin. Bigla akong kinabahan. Sino kaya ang nasa likod ng tunog na iyon? Nagmadali kaming nagtago sa likod ng isang malaking puno. Ang aming mga puso ay nag-uumpisa nang bumilis ang tibok. Ang mga yabag ay papalapit na at pakiramdam ko ay para akong pinapanood. Ang mga mata ni Lara ay puno ng takot, ngunit hindi siya nagsalita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang boses ng isla na parang sinasabi, "Magtiwala ka." Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng aming pinagtataguan. Ang katahimikan ay naghari at kami nanatili sa aming kinalalagyan, hindi gumagalaw. Narinig ko ang paghinga ni Lara at sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang kumapit sa aking braso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang simpleng paghawak na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Anong gagawin natin? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos bulong na lang. Bago pa kami makapagdesisyon, isang boses ang narinig namin mula sa likod ng puno. Huwag kayong matakot, sabi ng boses na puno ng pagkakilala at misteryo. Ang takot ay biglang napalitan ng pagkalito at ang aming mga mata ay nagkatinginan, parehong nagtatanong, sino ang estrangherong ito? Pagkatapos naming makahanap ng kanlungan sa isang maliit na kuweba sa gilid ng isla, ako'y umupo at pinagmasdan ang babaeng estranghero na kasama ko. Ang kanyang mga matay tila nagtatago ng mga kwento na nais kong tuklasin. Ngunit sa kabila ng aming sitwasyon, hindi ko pa rin maalis ang pagdududa sa kanya. Ang islang ito'y puno ng misteryo at sa kabila ng aming pag-uusap, tila may mga lihim pa rin siyang itinatago. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula, sabi niya habang tinitingnan ang paligid. Ngunit kailangan nating magtiwala sa isa't isa kung nais nating makaligtas. Napatitig ako sa kanya, hinahanap ang sinseridad sa kanyang mukha. Bakit ka nandito? Tanong ko, pilit na sinisiyasat ang kanyang intensyon.
Isang saglit siyang natigilan bago sumagot. May hinahanap ako, isang bagay na matagal ko nang gustong makita, ngunit hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap. Ang kanyang sagot ay tila balot ng misteryo, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na maniwala. Marahil ay dala ng aking pagod o ang aking sariling pagnanais na makahanap ng kasagutan sa kung anong nangyayari sa paligid. Ang tanging paraan para makalagpas tayo sa isla ay ang pagtutulungan, dagdag niya. May mga bagay na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan, ngunit pakiramdam ko'y konektado ang lahat ng ito. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naisip kong tama siya. Wala kaming ibang kakampi kundi ang isa't isa. Kaya't nagpasya akong ibaba ang aking depensa kahit na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang kanyang motibo. Habang sinisimulan naming maglakbay sa loob ng isla, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga puno'y tila nagmamasid at ang hangin ay tila may dalang babala. Sa kabila ng aming pag-uusap, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kalma, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Nang marating namin ang isang bukal sa gitna ng kagubatan, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula rito. Ang tubig ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang hangin ay may dalang malamig na simoy. Biglang bumalik ang aking pagdududa. Bakit tila ang lahat ng ito'y may kahulugan? May sinasabi ang mga lokal na ang tubig na ito'y may kakaibang kapangyarihan, sabi niya habang lumalapit sa bukal. Maaring ito ang dahilan ng lahat ng misteryo sa isla. Ngunit bago pa man kami makalapit, narinig namin ang isang kaluskos sa aming likuran. Ang aming mga matay nagtagpo, kapwa naguguluhan ngunit handang harapin ng kung anuman ang paparating. Mukhang hindi lang tayo ang naghahanap ng kasagutan, bulong niya habang unti-unting lumalapit ang tunog. Sa isang iglap, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mukha'y puno ng karanasan at ang kanyang mga matay tila alam ang lahat ng lihim ng isla. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa o ikatakot ang kanyang presensya. Narito kayo para sa tubig, tama ba? Tanong ng matanda na tila alam na ang aming pakay. Nagkatinginan kami ng babaeng estranghero, kapwa naguguluhan. Ngunit bago pa man kami makasagot, nagpatuloy ang matanda. May babala ako sa inyo. Ang tubig na ito'y may kapangyarihan, ngunit may kapalit. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang matanda, ngunit sa kabila ng kanyang babala, naramdaman kong may katotohanan sa kanyang sinasabi. Ang islang ito'y puno ng misteryo at ang bawat hakbang ay tila papalapit sa isang kasagutan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng babaeng estranghero. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang malakas na hangin ang dumaan at sa isang iglap, naglaho ang kanyang presensya. Kami naiwan na nagtataka, ang aming mga isipan ay puno ng katanungan. Ang tubig na nasa aming harapan ay tila nag-aanyaya, ngunit ang bawat hakbang tungo rito'y puno ng panganib. Habang nag-iisip kung ano ang susunod naming hakbang, napansin kong ang liwanag mula sa tubig ay unti-unting lumalakas. Ang aking puso'y naguguluhan, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang islang ito'y may lihim na nais ipahayag. At sa bawat hakbang na aming gagawin, ang tiwala sa isa't isa ang tanging susi sa aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Ano nga ba ang kapalit ng kapangyarihan ng tubig na ito? At sa bawat hakbang na aming tinatahak, ano ang tunay na motibo ng babaeng estranghero na kasama ko? Sa kabila ng aming paglalakbay, ang islang ito'y tila may lihim na nais ipahayag, isang lihim na magdadala sa amin sa isang cliffhanger na hindi namin inaasahan. Ang araw ay sumisilip na sa mga siwang,
ng makakapal na dahon ng mga puno. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga lihim ng isla, mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. Kasama ko pa rin si Clara, ang babaeng estranghero na ngayon ay tila isang kaibigan na sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan sa loob ng ilang araw. Hindi ko pa rin lubusang maunawaan kung paano kami napadpad sa isla. Ang huling alaala ko bago magising sa pampang nito ay ang malakas na bagyo sa laot. Pareho kaming hindi maalala kung paano kami nakaligtas, ngunit sa kabila ng lahat, nahanap namin ang isa't isa at nagsimulang magtiwala sa isa't isa. Habang naglalakad kami sa makikitid na daanan, dama ko ang kaba sa bawat hakbang. Ilang beses na naming narinig ang mga kakaibang tunog sa gabi. Parang may mga matang nagmamasid sa amin. Subalit walang ibang paraan kundi ang magpatuloy kung nais naming makahanap ng paraan pa uwi. Habang nag-uusap kami ni Clara tungkol sa aming mga plano, napansin kong tila may kakaiba sa paligid. Napansin mo ba? Tanong ko sa kanya habang tinitingnan ang mga bakas sa lupa. May mga yabag na hindi amin at malinaw na bago lamang ito. Oo, sagot niya, bahagyang kinakabahan. Mukhang hindi tayo nag-iisa dito. Nagpatuloy kami, sinusundan ng mga bakas, umaasang ito'y magdudulot sa amin ng kasagutan. Sa bawat hakbang, dama ko ang pagigting ng tensyon. Ano kaya ang naghihintay sa dulo ng aming pagsubok? Hindi nagtagal, narating namin ang isang maliit na kuweba na tila ligtas na taguan. Pumasok kami at natuklasang puno ito ng mga kagamitan, mga latang pagkain, bote ng tubig, at ilang gamit na tila pag-aari ng iba pang napadpad dito. Sino ang nag-iwan ng mga ito? At nasaan na sila ngayon? Habang iniinspeksyon ni Clara ang mga gamit, may napansin akong isang sulat na nakasilid sa isang bote. Binuksan ko ito at binasa ng malakas. Kung sino ka mang makatagpo nito, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Ang isla ay may mga lihim na hindi mo pa nauunawaan. Kung nais mong makaligtas, hanapin ang tore sa gitna ng gubat. Naghihintay ang katotohanan doon. Habang binibigkas ko ang mga salita, naramdaman ko ang kilabot sa aking buong katawan. Anong klasing lihim ang itinatago ng isla? At bakit tila isang palaisipan ang lahat ng ito? Sa tingin mo ba ay dapat tayong pumunta doon? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng determinasyon. Sa ngayon, ito lang ang tanging lead natin, sagot ko. Wala tayong mawawala kung susubukan. Nagpasiya kaming magpahinga muna bago tahakin ang direksyon patungo sa tore. Habang nagpapahinga, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga posibilidad. Sino ang nagsulat ng sulat? Isa ba itong babala o paanyaya sa panganib? Kinabukasan, maaga kaming umalis. Ang araw ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap na nagbigay ng kakaibang anyo sa paligid. Ang gubat ay tila lumalalim at ang mga anino ay nagiging mas malikot. Habang papalapit kami sa lokasyon ng tore, unti-unti naming narinig ang tunog ng mga kampay ng mga pakpak sa itaas. Hindi ito mga ibon kundi mga drone na tila nagmamasid sa amin. Sa gitna ng aming pag-iisip kung ano ang gagawin, biglang lumitaw ang isang mataas na estrukturang bato na tila kinakainan ng kalikasan. Ang tore, ngunit bago pa kami makalapit, isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang lumitaw mula sa mga anino. Sila ay may dalang mga armas at mukhang handang ipagtanggol ang tore. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ng isa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Napalunok ako at sinubukang maging kalmado. Naghahanap kami ng katotohanan. Sagot ko, umaasang ito'y sapat na dahilan. Ngunit bago pa man makasagot ang estranghero, narinig namin ang isang malakas na pagsabog mula sa kalayuan. Ang lupa ay yumanig at ang usok ay sumingaw mula sa direksyon ng aming pinagmulan. Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. Ang mga hindi kilalang tao ay nagmadaling umalis at kami ni Clara ay naiwan na naguguluhan.
sa gitna ng kaguluhan. Kung ano man ang nangyari, malinaw na may mas malalim na misteryo sa isla na hindi pa namin natutuklasan. Habang nagmamadali kaming bumalik sa gubat upang magtago, isang kaisipan ang pumasok sa isip ko. Sino ang may kagagawan ng pagsabog at ano ang kanilang layunin? At sa gitna ng lahat ng ito, paano namin mahahanap ang katotohanan na tila patuloy na nilulunod ng mga lihim ng isla? Ang isla ay may sariling kwento at tila kami ni Clara ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Isang larong hindi namin alam kung paano magtatapos. Sa pagpatak ng huli kong hakbang sa mabuhanging dalampasigan, napatingin ako sa dakong kinaroroonan ni Isla. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay tila nag-aapoy sa malapulang kulay nito. Si Isla, ang babaeng estranghero na nakilala ko sa gitna ng kagubatan ng islang ito, ay nakatayo sa tabi ng isang malaking bato, tila may inaabangan. Ano ang tinitingnan mo? Tanong ko habang lumalapit sa kanya, dala ang mga prutas na napitas ko mula sa kagubatan. May nakita akong kakaibang anino sa dagat kanina. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa malawak na karagatan. Para bang may malaki at kakaibang gumalaw sa ilalim ng tubig. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kahit ilang araw pa lamang kaming magkasama sa islang ito, natutunan kong maramdaman ang kanyang kaba at takot na madalas niyang itinatago sa likod ng matapang niyang anyo. Siguro'y malaking isda lang iyon, sagot ko, bagamat may halong pagtataka rin ang aking isipan. Pero dapat siguro ay maging maingat tayo. Tumango siya, ngunit ramdam kong hindi siya lubusang nakampante. Naupo kami sa buhangin habang ang mga alon ay marahang humahampas sa aming mga paa. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga buhay sa labas ng isla, unti-unti kong naramdaman ang pagluwag ng tensyon sa aming paligid. Si Isla, sa kabila ng kanyang misteryosong pagkatao, ay nagiging mas bukas na sa akin. Bakit ka nga pala napadpad dito? Tanong ko bigla. Alam kong mahirap ang mga unang araw natin dito, pero hindi mo pa rin nasasabi ang dahilan. Nagdalawang isip siya bago sumagot, tila nag-iisip kung dapat bang ibahagi ang kanyang lihim. Sa huli, napabuntong hininga siya at tumingin sa akin. Nagtatago ako, simula niya, ang kanyang mga mata ay tila may lungkot na hindi ko mawari. May mga taong humahabol sa akin at ang isla na ito ang nakita kong tanging ligtas na lugar. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko akalain na ang babaeng palaging matapang at matalas ang pag-iisip ay may ganitong kasaysayan. Ngunit sa halip na husgahan siya, naramdaman kong mas lumalim ang aking pag-unawa sa kanya. Bakit ka naman hinahabol? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Basta, sagot niya, sabay iwas ng tingin. May mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan namin. Naiintindihan ko ang kanyang pag-aalinlangan, kaya naman hindi ko na siya pinilit pa. Sa halip, nagpa siya akong magbahagi rin ng bahagi ng aking kwento. Nawalan ako ng direksyon, sabi ko, na para bang bumabalik ang lahat ng alaala ng aking nakaraan. Naisip kong maglakbay upang muling makahanap ng layunin, ngunit hindi ko inasahan na mapadpad ako rito. Nagtama ang aming mga tingin at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Dalawang estranghero na parehong nawawala, ngunit tila natagpuan ang isa't isa sa isang lugar na puno ng misteryo. Habang patuloy kaming nag-uusap, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagdilim ang paligid at ang alon ay tila naging mas malakas. Napatingin kami sa direksyon ng dagat at doon namin nakita ang isang malaking anino na muling lumitaw, mas malapit sa amin kaysa kanina. Isla, tumakbo tayo! Sigaw ko, hinawakan ng kanyang kamay at sabay kaming kumaripas ng takbo papunta sa kagubatan.
Ramdam ko ang tibok ng kanyang pulso sa aking palad at ang takot na bumabalot sa amin ay tila nagbigay ng kakaibang lakas. Habang tumatakbo, narinig namin ang malakas na dagundong mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ang isang napakalaking nilalang na lumitaw mula sa dagat. Ang anyo nito ay hindi ko maipaliwanag. Sakto naming narating ang loob ng kagubatan nang biglang umuga ang lupa at naramdaman ko ang pagguho ng lupa sa likuran namin. Anong nangyayari? Tanong ni Isla. Hinihingal ngunit hindi bumibitaw sa akin. Hindi ko rin alam, sagot ko. Puno ng kaba. Ngunit kailangan nating magtago at mag-ingat. Habang patuloy kaming tumatakbo, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang isla na akala namin ay ligtas ay puno pala ng mga misteryo na mas malaki pa kaysa sa aming mga sariling kwento. At sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang sikretong naghihintay na matuklasan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Sa kabila ng mga panganib at misteryo, handa akong harapin ang lahat basta't kasama si Isla. Sa paglalim ng gabi, habang patuloy kaming naglalakad sa madilim na kagubatan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano pa kaya ang nakatago sa islang ito? At anong kapalaran ang naghihintay sa amin sa dulo ng aming paglalakbay? Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng aming mga sariling kwento. Ngunit kasabay nito, ang pag-asa na balang araw, matutuklasan namin ang mga sagot sa aming mga tanong. Sa wakas, natutunan naming magtiwala sa isa't isa sa gitna ng mga hiwaga ng isla. Ako si Marco, ang lalaki sa kwento, at si Altia, ang babaeng estranghero na una kong nakilala sa dalampasigan. Pareho kaming nagising sa isla na ito. Walang alam kung paano kami nakarating dito. Sa simula'y puro tanong ang bumabalot sa aming isipan, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuksan ang mga misteryo ng aming paligid. Habang naglalakad kami sa buhangin, nararamdaman ko ang init ng araw na tila yumayakap sa akin. Sa tabi ko, si Altia ay tahimik na nagmamasid sa mga alon. Bagamat estranghero sa isa't isa, nagkaroon kami ng di mabilang na pag-uusap na nagpatibay sa aming samahan. Sa bawat palitan ng salita, nararamdaman ko ang pag-unawa at pagtanggap mula sa kanya. Ang mga mata niyang puno ng enigma ay tila nagsasabi ng mga kwento na hindi niya masambit. Isang umaga, habang kami naglalakbay patungo sa gitna ng isla, napansin namin ang kakaibang anyo ng mga puno. Ang kanilang mga sanga ay tila mga daliri na nakatuon sa langit, nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanilang lihim. Hindi ko maiwasang mabighani sa kagandahan ng kalikasan sa paligid namin. Naramdaman ko ang pag-unlad ng isang damdamin sa aking dibdib, isang kakaibang sigla na hindi ko maipaliwanag. Marco, bulong ni Altia habang kami naglalakad, may nararamdaman ka bang kakaiba dito? Tumango ako, tinitingnan siya ng may pag-aalala. Oo, parang may hinihintay ang isla na ipakita sa atin. Patuloy kaming naglakbay, ang aming mga hakbang ay nagdala sa amin sa isang lugar kung saan ang hangin ay tila may dalang mga bulong. Sa gitna ng makakapal na halaman, natagpuan namin ang isang maliit na kuweba. Ang pasukan nito ay natatakpan ng mga halamang gamot at moss, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Sa tingin mo ba dapat nating pasukin ito? Tanong ni Altia. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na sumang-ayon. O Altia, sa tingin ko'y kailangan natin. Sa pagpasok namin na naramdaman namin ang malamig na hangin na humahaplos sa aming mga balat. Ang loob ng kuweba ay puno ng mga sinaunang inskripsyon, mga simbolo na tila nagkukwento ng isang matagal nang nakalimutang kasaysayan. Ang mga pader ay kumikinang sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa isang misteryosong kristal sa gitna. Habang masusi naming iniinspeksyon ang mga inscription, napansin ko ang isang pattern.
tila may mensahe na nag-uugnay sa aming dalawa. Isang pahiwatig na kami ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang mga simbolo ay naglalarawan ng dalawang tao na nagkakaisa upang malutas ang misteryo ng isla. Biglang may narinig kaming tunog ng mga yapak. Agad na bumalik ang kaba sa aming mga dibdib. Sino ang iba pang naririto? Wala kaming ibang nakitang tao mula nang magising kami sa isla. Bago pa man kami makapagsalita, lumitaw ang isang figura sa dilim. Isang matandang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at mga marka ng panahon. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaluluwa ng sinumang kanyang titigan. Narito na kayo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ang hinihintay ng isla. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Kami ni Althea ay nagkatinginan. Damang-dama ang pag-aalinlangan at pag-asa. Pero paano? Tanong ni Althea. Ngunit bago pa man siya makapagtapos, ang matandang lalaki ay tumawa ng mahina. Ang isla ay may sariling kalooban, sabi niya, at kayo ang napili nito. Sa isang iglap naglaho ang matanda, parang usok na nilipad ng hangin. Naiwan kaming nakatayo sa loob ng kuweba, naguguluhan sa mga nangyari. Muli kong tiningnan si Althea at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagong pag-unawa. Ang isla ay may lihim na tila, kami lang ang makakatalos. Ngunit ano ang ibig sabihin ng matandang lalaki? Bakit kami ang napili? Lumabas kami ng kuweba at sa aming paglakad pabalik sa dalampasigan, naramdaman ko ang bagong sigla, isang panibagong pag-asa na dala ng misteryo ng isla. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, alam kong may mas malalim pang lihim ang naghihintay. Sa aming pagdating sa dalampasigan, nakita namin ang mga alon na tila sumasayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Biglang may lumitaw na anino sa aming likuran. Sa paglingon namin, nakita namin ang isang figure na hindi namin inaasahan. Isang tao mula sa aming nakaraan. Isang tao na magbabago sa lahat ng aming nalalaman. Nagising ako sa mga tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang sinag ng araw ay dumaan sa mga dahon ng mga puno, nagbibigay ng banayad na init sa aking balat. Sa loob ng ilang araw na pagkakulong sa isla, natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay na dati hindi ko pinapansin. Ngunit sa umagang ito, iba ang pakiramdam ko. May kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Napatingin ako sa babaeng estranghero na natutulog pa rin sa tabi ko. Sa kabila ng mga panganib na aming hinarap sa isla, tila may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Sa mga nakaraang araw, unti-unti kaming natutong magtiwala sa isa't isa, na para bang ang isla mismo ang nagtutulak sa amin na magkaisa. Ang mga takot at pagdududa ay nilamon ng pangangailangan at ang aming pag-uusap ay naging mas natural, mas malalim. Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang pananabik na bumalik sa bahagi ng isla na kinatatakutan namin. Ang mga tunog at anino na tila nagtatago sa kagubatan ay nagbibigay sa akin ng misteryosong tawag. May bahagi sa akin na nagsasabing may kailangan akong matuklasan, isang lihim na matagal nang nakatago. Sa wakas, nagpasya akong ipaalam sa kanya ang aking plano. May nararamdaman ka bang kakaiba sa isla? Tanong ko sa kanya nang siya'y magising. Ang kanyang mga mata ay may kaunting pag-aalinlangan, ngunit sumasalamin ng kuryosidad. Oo, sagot niya, parang may mga mata na palaging nakamasid sa atin. Hindi ko alam kung ito'y imahinasyon lang o talagang may nagmamasid. Sumang-ayon ako at sa puntong iyon, alam ko na kailangan naming magtulungan upang matuklasan kung ano ang nasa likod ng mga anino sa kagubatan. Habang naglalakad kami papunta sa lugar na kinatatakutan, ramdam ko ang tensyon sa hangin.
Ang mga puno ay tila lumalapit sa amin. Ang kanilang mga sanga ay gumagalaw sa hangin na parang mga kamay na umaabot upang makuha kami. Nilampasan namin ang mga pamilyar na landas at narating ang lugar na laging binabalewala namin. Isang malalim na bahagi ng kagubatan na palaging tila pinagmumula ng mga kakaibang tunog. Sa pagpasok namin, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang mga tunog ng mga ibon ay nawala at ang katahimikan ay nagbigay ng kakaibang kilabot. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang lumang estruktura, isang maliit na kubo na natatakpan ng mga baging at lumot. Ang kubo ay tila matagal nang iniwan, ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng kakaibang damdamin. Sa kabila ng takot, nilapitan namin ito. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng kaba sa aming mga puso. Sa loob ng kubo, natagpuan namin ang mga lumang gamit, mga libro, larawan at kasangkapan na tila mula pa sa ibang panahon. May isang lumang journal na nasa gitna ng mesa at nang buksan ko ito, nakita ko ang mga sulat kamay na tila kwento ng buhay ng isang tao. Ang mga pahina ay puno ng mga tala tungkol sa isla, mga misteryo nito at mga karanasan ng taong nanirahan dito. Habang binabasa ko ang mga nakasulat, natuklasan ko ang isang bahagi na nagsasalaysay tungkol sa dalawang estranghero na natutong magtiwala sa isa't isa dahil sa isla. Ang kwento ay tila salamin ng aming karanasan na para bang kami ang inilalarawan sa mga pahina ng journal. Nagkatinginan kami ng babae, parehong nagtataka kung paano nangyari ang ganitong pagkakatulad. Ngunit bago ko pa man matapos basahin ang journal, may narinig kaming yabag sa labas ng kubo. Ang tunog ay nagmumula sa kagubatan, papalapit sa amin. Ramdam ko ang takot na bumalot sa aking katawan, ngunit hindi ko hinayaang pigilan ako nito. Lumabas kami upang tingnan ang pinagmumulan ng tunog. Ang aming mga puso ay tumitibok sa kaba. Sa gitna ng mga puno, may nakita kami, isang tao na nakatayo, nakatingin sa amin. Ang kanyang itsura ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang presensya ay tila kilala na namin. Sa puntong iyon, naisip ko kung ito ba'y bahagi ng misteryo ng isla o isang bagong panganib na kailangan naming harapin. Ang tao ay ngumiti at nagpakilala. Ako ang may-ari ng journal na inyong natagpuan. Ang kwento ninyo ay hindi aksidente, kundi kapalaran. Sa pagkabigla, hindi ko alam ang sasabihin. Ang isla, ang journal, ang estranghero. Lahat ng ito ay tila isang bahagi ng mas malaking kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim at alam kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ito ang simula ng aming bagong misyon, ang pagtuklas sa lihim ng isla at sa aming mga sarili. Ngunit sa likod ng misteryo, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano nga ba ang tunay na layunin ng aming pagdating sa isla? Ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng kwento? Sa paglipas ng mga araw, natutunan naming magtiwala sa isa't isa sa kabila ng aming magkaibang pinagmulan at layunin. Ang isla ay naging tahanan namin, isang lugar kung saan ang mga estranghero ay nagiging magkakampi at ang mga alalahanin sa labas ng mundo ay pansamantalang nalilimutan. Subalit, sa kabila ng katahimikan, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may anino sa likod ng bawat puno at may mga tanong na hindi pa nasasagot. Nagsimula ang umaga sa isang pangkaraniwang ritual, ang pag-akyat sa bundok upang masilayan ang kabuuan ng isla. Magkasama kaming naglakbay ni Elena, ang babaeng estranghero na naging kapartner ko sa pakikipagsapalaran. Habang kami naglalakad, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata na para bang may lihim siyang itinatago, ngunit hindi niya masabi. May napansin ka bang kakaiba sa isla? Tanong ko sa kanya habang nagpapahinga kami sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Hindi ko alam, sagot niya, ngunit ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahagyang panginginig. May mga bagay dito na parang hindi tama.
Naramdaman ko na hindi niya sinasabi ang lahat. Bago pa man ako makapag-usisa pa, may narinig kaming tunog na pumukaw sa aming atensyon. Isang malakas na kaluskos mula sa kakahuyan. Tumayo kami, handang tuklasin ang pinagmulan ng tunog. Habang papalapit kami, natuklasan namin ang isang lumang kubo na natatakpan ng mga baging at damo. Sa unang tingin, mukha itong abandonado, ngunit may mga bakas ng paa sa paligid nito. Bakas ng mga taong tila kamakailan lang dumaan. Nagkatinginan kami ni Elena, parehong nagtataka sa aming nadiskubre. Sa tingin mo, may ibang tao pa ba sa isla? Tanong niya na may halo ng takot at pag-asam sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang isasagot kaya't pumasok kami sa loob ng kubo upang mag-imbestiga. Sa loob, natagpuan namin ang isang lumang mesa na puno ng alikabok, ngunit nasa ibabaw nito ang isang lumang mapa ng isla. May mga marka ito ng mga lokasyon na tila may kahalagahan. Sa gilid ng mapa, may nakasulat na mga salitang hindi pamilyar sa akin, ngunit si Elena ay tila nabigla sa kanyang nabasa. Kailangan nating umalis dito. Bigla niyang sabi, ang kanyang mga matay puno ng alarma. Bakit? Ano ang nakita mo? Tanong ko, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, nagmadali siyang lumabas ng kubo, kaya't wala akong nagawa kundi sundan siya. Habang kami naglalakad pabalik, nagsimula akong magtanong sa sarili. Ano nga ba ang lihim ng isla na hindi ko pa natutuklasan? Bakit tila alam ni Elena ang higit pa kaysa sa kanyang sinasabi? Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin kong nag-iiba ang paligid. Ang kagubatan ay tila nagiging mas siksik, mas madilim, at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Parang may nagbabago sa isla at kami unti-unting nagiging bahagi nito. Sa aming pag-uwi, napansin kong may kakaibang bagay sa bulsa ng aking jacket. Isang sulat na hindi ko matandaan kung paano napunta roon. Binuksan ko ito at ang nilalaman ay nagpatigil sa akin. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lihim ng isla. Bantayan mo si Elena sapagkat hindi siya ang inaakala mo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa akin. Sino ang naglagay ng sulat sa aking bulsa? Ano ang ibig sabihin ng babala tungkol kay Elena? Sa kabila ng aming pagkakaibigan, dumami ang aking mga tanong at nagdulot ito ng pagdududa sa akin. Sa huli, dumating kami sa aming kampo, ngunit ang pakiramdam ko ay hindi na tulad ng dati. Ang isla na dati isang kanlungan, ngayon ay tila isang kulungan na puno ng misteryo. Si Elena na dati aking kakampi, ngayon ay nagiging isang palaisipan. Bukas, dapat natin pag-usapan ito, sabi ko kay Elena habang kami nagpapahinga. May mga bagay na kailangan nating malaman. Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng iba. May natuklasan siya sa kubo, isang bagay na nagbigay ng takot sa kanya, at alam kong hindi niya ito isisiwalat ng basta-basta. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa ilalim ng mga bituin, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang isla ay may lihim at kami bahagi nito. Ngunit ano ang kahulugan ng sulat? Sino ang tunay na si Elena? At ano ang mangyayari kapag natuklasan namin ang katotohanan? Sa dilim ng gabi, narinig ko ang isang tunog na hindi ko inaasahan. Isang kaluskos tulad ng sa kubo. Mabilis akong bumangon, handang ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit sa aking pagtingin, walang tao. Walang anuman kundi ang malamlam na liwanag ng buwan at ang malamig na hangin ng isla. Sa puntong iyon, alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang isla ay may lihim na hindi pa nabubunyag at ang aming tiwala sa isa't isa ay susubukin. Sa huli, ang katotohanan ay mananatiling nakatago. Ngunit hindi kami titigil hanggat hindi namin ito natutuklasan. Sa paglipas ng mga araw sa isla, unti-unti kong natutunan na magtiwala kay Luna, ang babaeng estranghero na nakilala ko sa gitna ng walang katapusang buhanginan.
Ang kanyang mga mata ay tila may lihim na gustong ipahayag, ngunit sa bawat hikbi ng hangin, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad. Ang mga alon ay nagiging saksi sa aming mga tahimik na pag-uusap, mga kwentong naipon sa aming mga puso na unti-unting nagiging bahagi ng aming pagkatao. Isang umaga, habang kami ay naglalakad sa dalampasigan, napansin namin ang kakaibang anyo ng mga ulap, para silang mga palasyo na nagkukubli ng mga lihim. Nakakita ka na ba ng ganito noon? Tanong ni Luna habang nakatingin sa kalangitan. Hindi pa, sagot ko. Parang may gustong sabihin ang mga ulap. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng isla na hindi pa namin nararating. Isang malaking bato ang nakatayo roon, tila isang bantay na nagmamasid sa paligid. Sa kanyang paanan, may mga ukit na mistulang mga sinaunang simbolo. Anong palagay mo? Tanong ni Luna habang sinusuri ang mga ukit. Parang may mensahe. Siguro isang babala o pahiwatig, sagot ko. Ang mga simbolo ay tila mga piraso ng puzzle na naghihintay ng tamang pagkakaunawa. Habang pinagmamasdan namin ang mga ukit, parang may narinig kaming bulong mula sa hangin. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming mga balat na para bang may presensyang gustong makipag-usap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May kutob akong may kakaibang mangyayari. Nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Luna habang kinikilabutan. Oo, parang may gustong ipahiwatig ang isla. Sagot ko. Siguro may kailangan tayong tuklasin. Nagpatuloy kami sa paggalugad sa paligid ng malaking bato at sa likod nito may natuklasan kaming isang maliit na lagusan. Ang lagusan ay tila nag-aanyaya, subalit may bahagyang pag-aalinlangan sa aming mga hakbang. Sa kabila nito, nagpatuloy kami na para bang may puwersang nagtutulak sa amin na pumasok. Ang loob ng lagusan ay isang mundo ng dilim, ngunit sa kabila nito ay may liwanag na umaagaw ng aming pansin. Isang maliit na ilawan ang nakasabit sa dingding, nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang daan. Ang mga anino sa paligid ay nagsimula ng kanilang sayaw at sa bawat hakbang namin ay tila may nag-aabang. Sa ilalim ng ilawan, may nakita kaming isang lumang kahon. Ang kahon ay yari sa kahoy, may mga ukit na kahawig ng mga nakita namin sa bato sa labas. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang laman nito ay isang lumang journal. Ang mga pahina ay tila naglalaman ng mga kuwento ng isang taong nakaranas ng parehong karanasan sa isla. Basahin natin, mungkahi ni Luna, habang ang kanyang mata ay puno ng pag-usisa. Sa unang pahina, nakasulat ang, sa isla na ito, matutunan mong magtiwala sa hindi inaasahan. Ngunit mag-ingat dahil ang isla ay may sariling mga lihim. Ang mga salitang iyon ay tila babala, ngunit sa halip na matakot, mas lalo kaming naengganyo. Habang binubuklat ang mga pahina, unti-unti naming natutuklasan ang kwento ng isang tao na tila may parehong karanasan sa amin. Sa bawat tala, may mga pahiwatig ng pagtitiwala sa estranghero, ngunit sa huli, may babala ng pagtataksil. Dapat ba tayong magpatuloy? Tanong ni Luna na tila nag-aalala sa kanyang nababasa. Oo, pero kailangan nating mag-ingat, sagot ko. Ang isla ay may sariling mga lihim at kailangan nating tuklasin. Sa huling pahina ng journal, may isang mapa na tila nagpapakita ng daan patungo sa isang sagradong lugar sa isla. Ang lugar na iyon ay tila puno ng misteryo at sa likod ng mga pahiwatig, parang may isang bagay na gustong ipakita sa amin. Habang tinitingnan namin ang mapa, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid. Parang may presensya na nagmamasid sa amin at sa isang iglap, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Ang lagusan ay nagsimulang manginig at sa aming pagtakbo palabas, isang matinding liwanag ang bumalot sa isla.
Sa huling sandali bago kami makalabas, narinig namin ang bulong mula sa hangin. Natuklasan mo ang lihim, ngunit mag-ingat sa susunod na hakbang. Sa paglabas namin sa lagusan, nagtataka kami kung ano ang susunod na mangyayari. Ang isla ay tila may sariling buhay at sa bawat paggalaw namin, parang may isang kwento na gustong ipahayag. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang tumitinding pag-aalinlangan. Sino nga ba talaga si Luna? At ano ang tunay na lihim ng isla na ito? Sa pagbalik namin sa dalampasigan, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, nagsisimula pa lamang kami sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at pagtitiwala. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, nararamdaman ko ang bigat ng mga katanungan na bumabalot sa isipan ko. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng gintong liwanag na tila ba'y kumikinang sa bawat sulok ng misteryosong isla na ito. Sa tabi ko, si Lara, ang babaeng estranghero na naging kaagapay ko sa aming paglalakbay, ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Pareho kaming puno ng pag-aalinlangan. Subalit sa kabila nito, ang diwa ng tiwala ay unti-unting umuusbong sa pagitan naming dalawa. Nagsimula ang lahat sa isang aksidenteng paglalakbay. Dalawang estranghero, parehong nawawala, parehong walang ideya kung paano nakarating sa isla. Isang lugar na tila ba'y iniingatan ng kalikasan, lihim at puno ng mga palaisipan. Sa simula, ang takot at pag-iingat ang nangingibabaw, subalit sa paglipas ng mga araw, natutunan naming magtiwala sa isa't isa. Sa bawat pagsubok na aming hinarap, ang pagkakaibigan ay lumalalim at ang pag-unawa ay lumalawak. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Lara habang kami naglalakad sa isang makipot na daan na nababalot ng mga punong kahoy. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko habang iniisip ang maaaring mangyari. Oo, sagot ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. Parang may kung anong puwersa na humihila sa atin papunta sa lugar na ito. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may hinahanap tayo. Patuloy kaming naglakad hanggang sa marating namin ang isang lumang estruktura na tila ba'y hindi bahagi ng natural na tanawin ng isla. Isang sinaunang templo, ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit na simbolo na hindi namin maunawaan. Sa gitna, isang altar na tila ba'y sumisigaw ng atensyon. Ang paligid ay napakatahimik at ang hangin ay tila ba'y puno ng mga lihim na bulong. Lapit kami sa altar at doon ay nakita namin ang isang lumang libro. Ang mga pahina nito ay may mga simbolo na hindi namin alam, ngunit ang bawat pahina ay tila ba'y buhay, humihinga at nag-aanyaya sa aming tuklasin ang nilalaman nito. Buksan natin, sabi ni Lara, puno ng pag-aalinlangan ngunit puno rin ng pagnanasa na malaman ang katotohanan. Habang binubuksan ni Lara ang libro, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa buong templo. Ang mga simbolo sa dingding ay tila ba'y nagising at ang hangin ay umihip ng mas malakas, nagdadala ng mga bulong na hindi namin maintindihan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita namin ang isang pahina na tila ba'y kakaiba. Sa pahina, may isang mapa ng isla. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang pahina na iyon ay may mga nakasulat na pangalan. Ang pangalan ko at pangalan ni Lara. Paano nangyari ito? Paano alam ng libro ang aming mga pangalan? Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka at takot. Ang isla ba ay may sariling kalooban? Isa ba itong laro ng kapalaran? O may mas malalim na misteryo na hindi pa namin natutuklasan? Hindi ko na alam kung ano ang totoo, bulong ni Lara habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Pareho tayo, sagot ko, habang ang isip ko'y naglalakbay sa mga posibilidad. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang isla na ito ay may lihim na hindi basta-basta isusuko. Sa kabila ng takot,
May naramdaman akong kakaibang tapang. Isang bagay na nagsasabi sa akin na hindi kami nag-iisa, na may mas malalim na dahilan kung bakit kami narito. Sa huling pagtingin ko sa mapa, isang kakaibang simbolo ang umagaw sa aking pansin. Isang simbolo na hindi ko pa nakikita noon, ngunit tila ba'y kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang simbolo ay mukhang susi, isang susi sa isang lihim na daan. Bukas na ang susunod na kabanata, sabi ko, puno ng pag-aasa at pananabik. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay, pero alam kong kailangan nating tuklasin. Habang naglalakad kami palayo sa templo, ang dilim ay unti-unting bumabalot sa isla, at sa likod ng bawat anino ay tila ba'y may mga mata na nagmamasid. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng pag-asa, takot, at mga lihim na naghihintay na matuklasan. Kung ano man ang aming matutuklasan, alam kong ito ang simula ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng misteryo, pag-asa, at ang diwa ng pagtitiwala na unti-unting umuusbong sa pagitan naming dalawang estranghero. Sa likod ng bawat kislap ng liwanag, sa likod ng bawat anino, ang isla ay nag-aanyaya, naghihintay sa aming susunod na hakbang. Sa dulo ng bahaging ito, isa ang malinaw. Ang isla na ito ay may lihim na hindi basta-basta isusuko. Ngunit kami ang mga estrangherong pinili ng kapalaran para tuklasin ito. Ano ang naghihintay sa amin sa susunod na kabanata? Sa ilalim ng nag-aalimpuyong mga ulap at humuhuni ng hangin, naglakad kami ni Elisa sa madawag na bahagi ng isla. Ilang araw na rin ang nakaraan mula nang magising kaming parehong naguguluhan kung paano kami napadpad dito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting nagiging malinaw ang bawat hakbang na aming tinatahak. Sa kabila ng aming pagiging estranghero sa isa't isa, natutunan naming magtiwala ng higit pa sa inaakala namin. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Eliza habang pinagmamasdan ang mga puno na tila nagbabantay sa amin. Oo, parang may kung anong enerhiya ang sumasaklaw sa paligid, tugon ko. Isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Sa aming paglalakad, napansin namin ang isang lumang tore na halos natatabunan na ng mga baging at halaman. Ang tore ay tila isang tagapagbantay sa gitna ng kagubatan, tahimik at misteryoso. Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan namin itong lapitan. Sa tingin mo, dapat ba nating pasukin? Tanong ni Eliza. May halong kaba sa boses. Oo, pero mag-ingat tayo, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Dahan-dahan kaming lumapit sa tore, ang bawat hakbang ay tila bumibigat. Sa loob nito, natagpuan namin ang isang hagdanan na pababa, patungo sa ilalim. Ang mga dingding ay puno ng lumang sulat kamay at mga simbolo na hindi namin maunawaan. Parang mga sinaunang simbolo ito, sabi ni Elisa habang tinitingnan ang mga inskripsyon. May pahiwatig kaya dito kung paano tayo makakabalik? Sa kabila ng alinlangan, bumaba kami sa hagdanan. Sa dulo nito, narating namin ang isang malawak na silid na puno ng mga kagamitan at mga librong tila naglalaman ng lihim ng isla. Sa gitna ng silid ay may isang mesa at sa mesa ay may nakabukas na aklat na tila inaanyayahan kaming basahin ito. Eliza, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang aklat. Parang may koneksyon ito sa lahat ng nangyayari. Lumapit si Eliza at sabay naming binasa ang mga nakasaad. Ang mga pahina ay naglalaman ng katotohanan na tila isang kwento ng dalawang estranghero na nagtagpo sa isang mahiwagang isla, na nagtuturo sa kanila ng tiwala at tapang upang harapin ang kanilang mga takot. Parang kami, parang kwento namin. Imposible, bulong ni Eliza, nanginginig ang boses. Tayo kaya ang tinutukoy nito? Bumangon ang damdamin ng kalituhan at pagkamangha sa aming kalooban. Paano namin maiuugnay ang kwento sa aming kasalukuyang sitwasyon? Sa gitna ng aming pag-iisip, napansin ko ang isang liham na nakatupi sa ilalim ng aklat.
May liham dito, sabi ko, habang dahan-dahang binubuksan ito. Sa liham ay nakasulat ang mga salitang, ang tunay na lihim ay nasa loob ng inyong mga puso. Ang tiwala ay susi sa paglaya. Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa aming kalooban. Sa kaibuturan ng aming mga puso, naramdaman namin ang bigat ng nakatagong lihim ng isla. Ang isla ay hindi lamang pisikal na lugar, kundi isang pagsubok sa aming kakayahan na magtiwala sa isa't isa. Bakit parang sinusubok tayo ng isla? Tanong ni Eliza, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Siguro upang matutunan natin ang halaga ng tiwala, sagot ko. Pilit na inuunawa ang kahulugan ng mga pangyayari. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang umuga ang sahig ng silid. Ang mga kagamitan ay nagsimulang bumagsak at ang mga dingding ay nagkakaroon ng mga bitak. Parang isang trahedya ang nagbabadya. Tara na, kailangan nating makaalis dito. Sigaw ni Eliza, sabay hila sa akin. Agad kaming kumaripas ng takbo pataas, pabalik sa labas ng tore. Ang ingay ng gumuhong silid ay nag-uumapaw sa aming pandinig. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkakalma. Isang malaking pagsubok ito, bulong ko sa sarili habang tumatakbo. Ngunit sa aming paglabas, sa gilid ng aming paningin, napansin ko ang isang silweta. Isang anino na tila nakamasid sa amin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na wala kaming kaalam-alam. Sino siya? Tanong ni Eliza, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na sa likod ng aninong iyon ay may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa amin. Sa kabila ng aming pagod at takot, alam kong hindi dito nagtatapos ang aming kwento. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang mas malalim na paglalakbay sa lihim ng isla. Isang linggo na ang lumipas mula nang simulan namin ni Elisa ang aming paglalakbay sa hindi kilalang isla. Sa simula, ang tiwala ay tila isang marupok na tulay na nag-uugnay sa aming dalawa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti itong naging matibay na pader na nagsilbing proteksyon sa mga panganib na hindi namin inaasahan. Magkasama naming sinuyod ang bawat sulok ng isla mula sa mga makakapal na kagubatan hanggang sa mabuhanging dalampasigan. Ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Naging mas madali ang lahat dahil sa pakikipagtulungan namin ni Eliza. Sa kabila ng kanyang pagiging misteryoso, natutunan ko ang halaga ng kanyang presensya. Siya ay matalino at mapanlikha, palaging may solusyon sa bawat problema. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lalim ng koneksyon namin. Isang bagay na hindi ko inaasahan sa simula. Isang araw, habang kami naglalakad sa tabi ng baybayin, napansin namin ang isang kakaibang anyo sa buhangin. Isang luma at kinakalawang na kahon ang bahagyang nakabaon sa lupa. Agad kaming nagduda sa nilalaman nito. Ano kaya ang itinatago ng kahon na ito? Sa kabila ng aming kaba, nagpasya kaming buksan ito. Sa loob, nakita namin ang isang lumang mapa na tila naglalaman ng mga simbolo at marka na hindi namin maintindihan. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Tanong ni Eliza habang masusing tinitingnan ng mapa. Hindi ko alam, sagot ko. Pero mukhang may koneksyon ito sa isla. Baka ito na ang susi sa mga hinahanap nating kasagutan. Napansin ko ang pagningning ng mga mata ni Eliza. Ang kanyang determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Sa gitna ng pagdududa, naramdaman ko ang pagusbong ng isang bagong pag-asa. Nagpasya kaming sundan ang mga marka sa mapa, umaasang matutuklasan ang lihim ng isla. Habang naglalakbay kami sa makipot na daanan, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa hangin. Ang paligid ay tila nagbabanta, ngunit kasabay nito ay ang pagusbong ng mas matinding pananabik. Sa pagsapit namin sa isang maliit na kuweba, napansin namin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa loob.
Agad kaming pumasok at sa aming pagkagulat, nakita namin ang isang altar na puno ng mga ukit at simbolo na katulad ng nasa mapa. Eliza, tingnan mo ito. Sigaw ko nang makita ang mga ukit na tila nagkukwento ng isang sinaunang alamat. Lumapit si Eliza at sabay namin itong pinag-aralan. Ang mga ukit ay tila nagsasalaysay ng kwento ng dalawang tao na nagkaisa para sa isang dakilang layunin. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang kakaibang pakiramdam, isang pamilyar na ugnayan na tila matagal nang nakaukit sa aking puso. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot. Parang may kung anong puwersa ang nagbabantang sumiklab. Agad kong hinawakan ang kamay ni Eliza at sabay naming naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang mga bato sa paligid ay nagsimulang gumuho at ang kuweba ay tila nagbabadya ng panganib. Eliza, kailangan nating makaalis dito. Sigaw ko habang pilit na hinahatak siya palabas. Ngunit sa aming pagtakbo, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Sa isang iglap, naramdaman ko ang biglang pagbaliktad ng paligid. Ang kuweba ay tila nagbukas ng panibagong daanan at isang kakaibang liwanag ang bumalot sa amin. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang mga piraso ng alaala na tila nag-uugnay sa akin kay Eliza. Ikaw, ikaw ang babae sa aking mga panaginip. Nasambit ko habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Si Eliza na noon ay isang estranghero ay biglang naging bahagi ng isang kwento na matagal ko nang kinalimutan. Sa aming pagtakas sa kuweba, isang tanong ang bumabalot sa aking isip. Ano ang tunay na koneksyon namin ni Eliza? Ang isla ay tila may mas malalim na lihim na nag-uugnay sa aming dalawa. At sa paglabas namin sa kuweba, ang isla ay tila nagsimula ng magkuwento ng isang bagong kabanata, isang kwento ng dalawang estranghero na hindi inaasahang nagtagpo upang tuklasin ang kanilang nakaraan at ang lihim na nakatago sa likod ng mga simbolo. Sa pagpatak ng huling liwanag ng araw, alam kong simula pa lamang ito ng mas malalim na paglalakbay. Ngunit sa likod ng aming mga agam-agam, isa lang ang sigurado, ang isla ay may dala pang mga lihim na naghihintay na mabunyag.